What's up nga mga kegwa? Ngayong araw nga mga kegwa ay uwi na sila Cynthia sa Mindanao. Kumbaga aalis na sila dito sa bahay. Bali today nga is January 17 mga kegwa. Mga 2 PM niya mga kegwa ay babiyahin na sila papuntang Manila. Bali doon nga daw muna sila tatambay doon sa kaibigan nila. Kasi gusto daw nilang gumala pa doon. Pinipilit ko nga sila mga kegwa na bukas na lang sila babiyahin ng Manila. Pero bago sila babiyahin mga kegwa, kailangan mo na ayusin na yung mga gamit nila. Bali ayusin ka muna lang yung mga packaging para mapadala nila doon sa JNT. Kasi kapag hindi nila ipapadala sa JNT yan, mahirapan talaga sila. Bali ayan na nga mga kegwa, inayos na nga ni Glenn yung pinapak nila. Kasi sobrang bigat niyan mga kegwa, papadala nila sa Mindanao yan. Ay Shopee yan mga kegwag. Kaya nung pagkabalik nila mga kegwag, umalis din ako kasi bibili ako ng ulam. Pakakainin ko nga muna sila bago sila paalisin. Baka kasi magutuman lang sila sa biyahe. And para at least makatipid na rin sila. Kasi mahal talaga yung bilihin dito sa Luzon kumpara mo nun sa Mindanao. At saka hindi sasakay yung mga vendor dun sa bus, bawal yan. Hindi tulad sa Mindanao na pwedeng sumakay yung mga nagbebenta dun sa bus, tsaka ibaba na lang sa unahan. Pero sa ibang mga syudad pwede yan pa rin dito. Bali pili nga lang yan mga kegwa. Bali magluluto nga ako ng sinigang ngayon mga kegwa. Kasi sa pagkakaalala ko mga kegwa, nung unang dating nila dito ay pinakaulam ko rin sila ng sinigang. Kaya dapat ang huling kain rin nila dito mga kegwa ay sinigang din. Bali sinigang na bangus ngayon bibilihin natin mga kegwa kasi masarap talaga yung isda. Naalala ko pa dati mga kegwa nung sa Cagayan de Oro ako. Halos si Cynthia talaga yung nagluluto sa amin. Kaya ngayon dito siya sa amin, ako na muna. Pero di pa rin maiwasan, natutulong pa rin siya mga kegwa. Bali pagkadating ko nga sa bahay mga kegwa, sabi ko yung maligo na, pero sabi niya tulungan niya daw muna ako mag-slice. Pinapaligo ko na sana siya mga kegwa para makaayos siya ng mga gamit niya. Kaya na pagkatapos niya mag-slice mga kegwa ay naligo na rin siya. Para nang pagkatapos niya rin maligo ay maluto na rin to niluluto ko. Kasi saglit lang naman tulutuin mga kegwa kasi isda lang naman. Hindi naman to katulad ng manok mga kegwa na matagal palambutin. Baka nagtataka kayo mga kegwa na yung tangkong dito ay yung para sa baboy. Kaya ito kasi talaga yung tangkong nila dito mga kegwa, yung para sa baboy talaga. Nung una ko rin punta dito mga kegwa, nagtaka rin ako ba't ganyan yung tangkong nila. Tapos ang mamahal pa mga kegwa kasi isang bugkos niyan 15 pesos. Samantalang sa Mindanao mga kegwa halos binibigay na lang natin. Huling bili ko ng tangkong sa Mindanao mga kegwa ay 1 pesos lang. Dama. Sige, bastos di ka ng asawa. Anak man anak. Kasi pakastan ka. Anak Bali nauna na nga akong kumain mga kegwa kasi ang tagal nilang tawagin. At saka gutom na rin ako niya mga kegwa. Kaya sabi ko mauna na ako sa kanila. Pero nung pagkaupo ko ay nagsilapitan na yung dalawa. Tapos si Glenn hindi pa na kumain dyan kasi naglalaro pa ng ML. Kaya sabi ko ang mahuling kumain siya magugas ng plato. Kaya ayun siya nga nagugas mga kegwa. Okay lang yan, lasugas niya naman ngayon mga kegwa. Kaya nung pagkatapos magugas ni Glenn ng plato dyan ay naligo na rin siya para makaprepare na sila. Baka kasi matagalan pa sila at mag-antay yung nag-antay sa kanila sa Manila. Pero sabi ko sana wag sila maiyak pag alis nila mamaya. Di lang mahibi. Kasi ikaw mahibi. Gani. Magpaalam ka na muna. Ate! Tulog ko rin siya. Bye. Iyak. Bali, andito na nga kami sa kanto mga kegwa. Dito ko na lang sila pinasakay. Ingat na lang kayo Cynthia and Glenn. I-enjoy nyo yung buhay nyo. Bye. Ding, ingat. Okay, ingat.